Such a bad morning for me for today's video, no? So panoorin nyo na lang ang buong kwento kung bakit sino nga hindi ko na dapat i-upload tong video na to, pero naisip ko na parang kailangan yata na i-share kung kumusta yung experience ko dito sa Dimorvi sa Davao City, kung ito ba yung recommended or hindi. Kaya may mga nanonood kasi na mga hindi taga Davao City or kahit mga taga Davao City na talagang sinusundan nila lagi yung aking mga pinupuntahang lugar, kung saan akong check-in kasi mura nga siya, tapos sinabi ko rin na maganda, kaya sumunod din sila. Yun pala, it turned out na hindi. So this time masasabi ko na ang Dimorvi Suites is isa talaga siya sa pinakamurang hotel dito sa Davao City. Actually hindi lang sa Davao City kundi sa buong Pilipinas talaga na na-experience ko. Dimorvi na yung pinaka the best when it comes to cheapest price. Maganda naman ang kwarto, malinis, okay din naman, tapos magandang kanilang lugar, kumbaga aesthetic, ganun, ganda na mga building, tapos meron pa silang pa swimming pool. Pero ang hindi lang maganda pala dito sa Dimorvi na na-experience ko so far this time, itong yung time na to kasi galing ako sa mahabang biyahe. So imbis na magkapagpahinga, galing ako sa mahabang biyahe, so gusto ko talaga matulog like hindi bababa sa 9 hours hanggang 12 hours sana yung plano kong hanggang 10 hours to 11 hours yung aking plano matutulog. Pero hindi pala recommended ang Dimorvi sa mga taong tulog aso or tulog manok. Yung napakadali lang magising, kunting na lang pagaspasa, di ba? Kaunting mahinang basta pag may mga kalabog so nagigising ka agad. So hindi, Dimorvi is not for you, okay? So bakit? Kasi nga maririnig mo yung kanya ng wall dito is siya, gawa siya sa parang basta hindi siya concreted. I don't know, baka dito lang dahil sa nasa ako'y pinakadulo, pinaka 6th floor, pinakamataas na floor sa Dimorvi sa may San Pedro. So itong nila, yung kanilang kwarto is basta hindi siya gawa sa talagang concrete na makapal na konkreto. So baka itong area lang na to dito sa pinaka mataas na bahagi. Pero kung doon naman sa area ng mga ground floor area or second floor, I think mga siguro makapal yung mga doon, mga walls kasi pundasyon yun so baka hindi na maingay doon. So dito sa nakuha kong kwarto sa 6th floor ay dinig talaga yung ingay ng aircon ng kabilang kwarto. Yung mga staff din nila, yung mga personnel nila, yung mga nagdadala ng mga radio, talagang ang iingay lalakas ng boses. So magigising kang bigla lalo kapag ikaw ay mahilig magkape. So talagang matataranta ka, akala mo talaga may mga basta nakakagulat yung kailang mga boses ang lalakas. Tapos yun yung may mga magbukas ng kwarto sa kabilang kwarto, basta dinig mo yung mga ingay ng pintuan ng kabilang kwarto. Anyway, so yun, hindi siya maganda. Basta pag presyo, mura talaga siya. Mantakin mo 400 pesos for 12 hours, 400 pesos lang. Tapos air condition. So far okay ang aircon malakas, pero may mga nagsasabi naman na hindi daw maganda ang aircon. Pero sa aking experience, okay naman ang aircon na lumalamig din naman talaga. Tapos yung pagkain nila, syempre kita niya naman sa pinakauna ng aking video, sarap 120 pesos, 109 pesos, the best sarap ang nila. Kasi yung corned beef na ginagamit ay pure foods talaga. Tapos yun 20 pesos naman yung extra rice na, tapos marami. Tapos maganda tong kwarto na nakuha ko kasi siya, double bed ang kanyang size. Tapos meron siyang lamisa, which is hindi lahat ng kwarto ay merong lamisa. Yan ang sabi ng ibig sabihin na nasasabi kong hindi lahat siguro ng kwarto ay may lamisa dahil nga sa mga reviews na tinitingnan ko natin. And yung telepono pala na yan, gumagana naman siya. Yun nga lang ang mga taga front desk ay ayaw sumagot. Ay grabe, mga taga front desk na pag-usapan natin. Feeling ko shoutout pala sa may-ari nitong Dimorvi, so sana ay nanonood ka nito, or kung hindi man ang may-ari ng Dimorvi, baka yung mga head nitong Dimorvi sa Davao. Hindi lang sa Davao, actually buong Pilipinas talaga. Mga staff ng Dimorvi, itong mga taga counter personnel, itong mga taga cashier, itong mga taga front desk, talagang parang pinaglihi yata sila sa mga masasamaang loob. Oo, parang lagi nakasimangot, laging bad trip, alam mo yun.
Tapos yun, maliban pa doon, hindi nga sila sumasagot ng mga tawag lalo pag gabi. So sila natutulog, 'di ba? So sabihin naman ng iba diyan, syempre tao lang yung mga yan, hindi naman robot yan. Syempre natutulog yan. Ba't sila nagjo-duty ng gabi? Di sana humingi sila ng humingi sila ng pabor sa management or sa may-ari na wag silang magpa-assign ng gabi kasi hindi nila kayang gampanan ang trabaho. Hindi nila kaya ang graveyard, hindi nila kaya ang night shift, mga ganun. So sana hindi na sila mag-duty sa gabi kasi pwede naman silang mag-request, di ba, na umaga na lang o araw, ganon. So ngayon tulog sila lagi, so hindi mo magamit yung magagamit mo yung telephone, pero hindi naman sila sumasagot talaga. So yun lang, hindi maganda ang experience dito sa Dimorve dahil nga sa napakaingay, manipis ang dingding, hindi siya gawa sa concrete na simento, iwan ko kasi dinig mo yung dinig mo yung mga pintuan sa kabilang kwarto, pati yung aircon dinig mo din tapos pati yung shower, totoo yan, seryoso, kabilang kwarto dinig mo yung may naliligo. So hindi siya preferably hindi ko siya recommended para sa mga taong pumunta dito para matulog ng mahimbing, kasi wala talagang himbing na mangyayari, walang tulog na mahimbing na mangyayari dito. And pagkain okay naman, tapos okay naman ang kitchen, pag mag-order ka andyan sila kaagad. And yun na nga, ang mga taga front desk, hindi sila, basta yun ang negative ang ratings ko sa front desk. Kumbaga dahil sa front desk na rin, dahil sa mga cashier nila, parang kung ikinanonood nito ngayon na gusto mong mag-try ng Dimorve, parang sabihin ko wag na lang. Oo, kasi unang-unang madidisappoint ka. Sila very inconsiderate, tapos nakasimangot lagi, basta parang ayaw nilang parang hindi sila masaya na may tao. yun yung analysis ako sa kanilang mga mukha every time na ako'y pumapasok sa Dimorve. Anyway, meron naman tayong babasahing review din mamaya, so ako hindi nakikisabay, hindi ako nakikiuso talagang. At tiningnan ko kasi yung review ng kanilang Facebook page, kung talaga bang kung yung aking bang experience, baka ako lang yung nakaka-experience doon, baka ako lang yung naka-try, naka-encounter ng ganong problema, ng ganong napaka pangit basta napaka-inconvenience. So kahit pasabihin nating mura lang siya, 400 pesos, hindi pa rin talaga siya enough para ganon yung response ng mga taga front desk. Sobrang bastos and sobrang walang moto. Parang ewan ko ba, sorry sa term, pero ewan ko, ito bang mga taga Dimorve may-ari, shout out sir kung ma'am o kayo nanonood nito, kayo ba hinahire nyo ba talaga, sadya nyo ba talagang hinahire yung mga parang walang pinag-aralan, yung hindi man lang nakapag-aral like grade 1 or grade 2, kasi grade 1, grade 2 na yan present na dyan yung yung GMRC or yung tinatawag nating good manners and right conduct, yun. So parang sorry sa term pero parang yan ang pansin ko sa kanila, parang walang modo, walang pinag-aralan, walang mga ugali, basta parang hindi pinalaki ng tama ng mga magulang, iwan ko. So yun, bali basahin natin yung mga feedback, tingnan natin yung mga reviews, kumusta nga ba. So yun lang sa akin talaga, yung pinakaayaw ko is yung front desk number 1, very big minus points ko talaga yun. Kaya huwag na kayong pumunta dito sa Dimorve kung meron kayong 500, 600, so meron dyan marami just around the corner, makakahanap lang kayo ng mapupuntahan ninyo mapag-stay na mas maganda. Pero kung ang pera nyo talaga ay 400 pesos lang at kailangan nyo mag-stay ng 12 hours sa isang kwarto, so hindi nyo na, kasi di ko alam kung magkano sa iba, basta ito na yung pinakamura so far at pinakamagandang kwarto in the suites or lodging house na napuntahan ko dito sa itong Dimorve. Yan nga lang talaga kung siya, yung kwarto na soundproof, or hindi man talaga kailangan soundproof like sa mga pang 5-star hotel, pero may mga napuntahan kasi ako, for example Sogo, diba? So it's a 3-star hotel or love hotel kung tawagin nila, so hindi naman maingay, like hindi mo naman madidinig yung ingay ng kalabog ng mga kabilang kwarto, yung mga shower. So dito sa Dimorve, yan nga sabi nga nila, you get what you pay for. So dahil cheap dahil mura, so ganoon din. Pero ba't gano'n, paki-comment nga dyan, or kung meron kayo may mga nanonood dyan ng mga taga Dimorve,
Or di kaya baka may nanonood dito na may-ari. Bakit ganun? Kailangan ba talaga kapag dahil sa mura lang siya kailangan ang mga taga front desk talaga, tsaka yung mga empleyado mga walang mundo at walang ugali? Ganun ba talaga dapat yun? Hindi naman siguro mabigat, no? Or hindi naman siguro kawalan, no? Kung magiging magiging polite lang. I mean yung basta yung cheerful lang. I mean say hi, hello, mga ganun. I mean basta napaka-inconsiderate. Anyway, yung banyo pala na yan, hindi siya gumagana yung yung kanyang flush. Oo. So kailangan pang punuin. I mean nagpa-flush naman siya. What I mean is yung tangke. Ano ba tawag doon yung lagayan ng tubig. So kailangan pang lagyan siya gamit ang bidet ng tubig para mag-flush siya. Yun lang. Anyway, so na tayo, punta na tayo sa review ho nila, no? Basta if you're watching this na hindi ka taga Davao City, if you're watching this from Luzon, Visayas, in some part of Mindanao, that you are about to come or you're about to stay, no, sa ganitong sa Dimorvi, so I highly recommended na wag na lang. So doon ka na lang sa ibang puntahan mo na lang ang ibang mga hotel. Marami dyan, may tagsi 700, 900 hotel na yon, ha. Hindi gaya nito na, hindi naman to hotel talaga. Love hotel daw pala talaga tawag nito, or lodging house nga. Anyway, so yun lang. Bali, puntahan na natin yung review kasi minabuti ko talagang tingnan yung mga review sa review, no? Comment and review ng mga tao sa kanilang pinaka-official page para naman masabi ko na ba ako lang nagreklamo. So yun, nasasabi ko ay oo nga pala, no. So siya, confirm ba na talagang hindi lang pala talaga siya occasional or nagkataon lang, no, na moody yung kailang mga staffs na walang modo ang staff na naka-duty sa aking time na ako nag-stay. So let's go. So yun na nga, dito na tayo sa sa tawag nito kanilang review area. So it's Dimorvi Suites. Not recommended. Ayan ang sabi ni. So not recommended. I had a very bad experience staying in Dimorvi in San Pedro. I'm with my husband and we travel from Kidapawan and we happen to pass by with the billboard of this Dimorvi. When we got there, we pay for 12 hours. We got the building B and inside the room is very tiny. The worst is there's a lot of cockroaches, no bed sheets, no pillowcases, and as far as I know, they usually provide free shampoo and soap, but there's none. The TV doesn't have good signal, so we can't watch TV. We can't even get in the Wi-Fi. By 12 AM, electricity went out, so no aircon and no light for I think 1.5 hours. Never staying here again. Sa minabuti talaga bago ko i-upload tong video na to, pinanood ko muna yung mga review kasi baka nga talaga yung nagkataon na ako lang yung naka-experience ng ganun, di ba? So mabash pa ako. Okay, worst, not recommended. Wait lang, ito. Sino to? Si Rose L. Bad experience. It was last night, we booked a room and they gave us room at building B. So it happened, meron silang Christmas party sa baba. I was so disappointed kasi sobrang ingay ng music. I do understand that they have to celebrate Christmas, bata. Sana naman alalahanin nila na may mga customers silang natutulog and sobrang ingay hanggang 3 AM. Take note, hindi ako nakatulog. We book a room to rest, pero sobrang stress pa ang natanggap ko since wala kong tulog. Wi-Fi and Netflix pa nila napakahina. Bad experience. I stayed at Dimorvi San Pedro. The cost per room was budget friendly for those staying for a short period of time. But there's a lot of things they need to improve, especially during arrival into the inn. Only one staff was doing the check-in, yet a long queue of guests were there. No staff will help you on assisting your luggages if you have a lot. Water leakage from the roofing, raining and air conditioner. When you're going to the other floor with luggage, you need to step on the stairs to reach the lift because there's no ramp. I know it's a budget inn, but if you want to give a memorable experience to your guests, make sure to improve some areas for a better facilities. So 2-star. Okay, affordable, 500 pesos per night for 2 for aircon room, clean soap, shampoo, towel, very small, only has space for the bed and a small table. Good for travelers that just need a bed to sleep on, not really for staying.
In the city center, seems like a red light district at night. Oo nga no. Attendance, not that attentive, nor friendly. See? Decent place, but staff are difficult to talk to. The place is decent at a cheap rate. The lady staff from CM Recto is not very courteous, though. The T&B door had a horrible, disgusting stay. Dishonest staff. Uy. Ito ang pinakamalupit na yung dishonest. So, it might be magnanakaw, di ba? Pwedeng scammer. Okay? I left my cell phone and my newly purchased mouse pad in my room 178. We returned to this place right after we figure out that I left it. Staff are very dishonest. Even the front desk are liars and untrustworthy. It is so impossible that the front desk doesn't know about who check our room, since they will be the one who will contact staff to let it check before checking out. I regret staying there. To the staff of the Morvi Suites, you guys will pay for it in the future. Sabi ni Algin 1017. So you know, grabe ang sama. Sama ng ugali nitong staff talaga ng no, ng De Morvi CM Recto. De Morvi San Pedro. Good luck na lang talaga sa karma. So yun na lang no. Hanggang dito lang yung natin vlog. Maraming thank you sa panonood at pakikinig. Basta kinakahiya ko itong mga staff ng De Morvi sa may San Pedro dahil sa sila ay napaka-dishonest no. Para na silang magnanakaw. So dito na pumapasok yung sinasabi talaga nila na Davao City is a good city, clean city, safe city. Pero hindi siya perfect. Paano siya hindi naging perfect? Kasi may dumi pa rin naman kahit paano no, na makikita sa Davao City. And yung safe city naman, yes, safe tayo. Hindi naman tayo siguro masasaksak sa Davao City. Kunyari maglalasing ka rito, pwede ka, makakauwi ka pa rin no, kahit lasing ka na. Pero yung to the point na yung hindi ka manakawan dito, nako, ibahin nyo sa De Morvi. See? Sa labas, maglalakad ka sa kalye, walang snatcher, walang mga hardot ng gamit, di ba? Sa mga fast food restaurants, wala kang makikitang mga nangunguha ng cellphone, nangunguha ng mga gamit na ginagamit pang reserve sa lamesa. Pero dito sa De Morvi, nako, manakawan para kayo dito. Napakataas lang siya. So, yun. Please, avoid De Morvi. Okay? So, yun lang. But still in your prerogative pa rin naman na pumunta na De Morvi. Yun nga, kung pera nyo talaga yan lang, 250 pesos plus deposit 200 pesos, edi na lang, kumbaga take your own risk na yan no? So at least ako as a vlogger, as a content creator, so kahit paano ay winarindingan ko na kayo. And syempre marami pang mababasang mga reviews no, basahin nyo na lang kasi hindi ko na tinapos, sobrang dami mga negative, halos lahat ng feedback like mga 90% puro negative. And the rest is baka empleyado, I don't know. So thank you for watching, bye bye. Yan o. So tulog sila kanina, kinatok ko nga lang kanina na tiyan ng gwardiya para magising. So yun ha, pakibasa sa mga reviews and comments. And wag na kayong pumunta rito, maraming hotel dyan.